Ha? Ayos ka lang? Anong ginagawa mo? Mula sa paghabol ng todo sa kanya, hanggang sa pagtanggap ng kasalanan at pagkakakulong ng 3 taon. Pagkatapos makalaya, tinupad niya ang pangako at ikinasal. 6 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang pabor, ni minsan ay hindi mo naramdaman. Lin Shuqing, tama sila. Hindi ikaw ang bida sa bahay na ito. Kuya Muen, bakit ka nandito? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit ka nagkaganito? Tara na. Xiaoqing, hinahanap kita. Alam mo ba, yung algorithm system na ginawa mo hanggang ngayon? Core architecture pa rin ng aming grupo, kilala ito sa industriya. Ikaw ang nagwagi sa Golden Feather Award, Yi. Pero pagkatapos noon, wala na akong balita sa'yo. Okay lang na nakalabas ka na, dahil nangako ako sa'yo. Gagawin ko talaga. Magpakasal muna tayo. Ayokong magpakita ka pa sa publiko. Mula ngayon, magiging sekretarya ka na lang sa G Corporation. Manatili kang tahimik. Xiaoqing. Huwag mong isakripisyo ang buong langit. Dahil lang sa isang sira na bubong. Tama ka, hindi na dapat ako manatili. Sa sira na bubong na iyon. Xiaoqing. Ito ang contact details ko. Kung may problema ka, puntahan mo lang ako. Salamat. Bagay kayo, ano, gusto Montag ba? Gusto ko. Ate Zhang. Ma'am, may ipapagawa po ba kayo? Ibigay mo ito kay Janli. Baka gabi lang ika lang. Magpasalamat sa pagligtas ni MS Chu. Bigyan mo pa siya ng oras. Binigyan ko na siya ng huling pagkakataon. Pero sa puso niya, si Chu lang ang minamahal. Wala akong pwesto doon. Assistant Wang, ito ang resignation letter ko. Paki-process na lang. Ma'am, magre-resign ka?
Hindi ba't para kay President G ka lang? Bagong trabaho lang ba ito? Gayon. Hindi na ngayon. Sa totoo lang, wala naman ako sa mga mata niya, di ba? Mrs. Ang galing mo talaga sa trabaho. Sayang naman kung alis ka. Napakasayang. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang taon. Pero, desidido na ako. Huwag mong sasabihin ang kanyang pagkakakilanlan kanino man. Hindi mo na kailangan magpula sa akin tungkol sa kanya. Sundin lang ang mga alituntunin ng kumpanya. Sinabi ni Boss G. Ang lahat ng bagay tungkol sa Mrs. Sundin ang mga alituntunin ng kumpanya. Tungkol sa pag-alis ng Mrs. Dapat alam ni Boss G. Lin Shaking. Bigyan mo ako ng tubig. Sir, wala na po si Mrs. sa bahay. Ano na naman ang ginagawa niya? Nasaan siya? Maagang nag-empeke si Mrs. Umalis na siya. Umalis? Sir, dinala niyo po si MS. Kagabi. Baka nagalit si Mrs. Nagpanggap na naglayas. Lin Shuking, ikaw ang may gawa nito. Huwag kang umasa na patatawarin kita. Kuya Muen, bakit ka nandito? Narinig ko na magre-resign ka. Interesado ka bang sumama sa kumpanya ko? Nagbubuild kami ng core technical team. Kailangan namin ng tulad mo, champion ng Golden Feather Award. Kung gusto mo, hihintayin kita. Huwag mo akong subukang laruin. Pinapawi tayo ni Lola mamayang 6 EM. Kung malete ka, huwag ka nang pumunta. Sa mga taong ito sa pamilya G, si Lola lang ang mabait sa akin. Kahit maghiwalay kami ni John Lee, dapat kong magpaalam ng maayos kay Lola. Shuking, tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Salamat, Kuya Muen. Kingping, dumating ka na, upo na tayo't kumain. Ang tagal mong nawala, buti naman at bumalik ka na, sakto. Abala si Ed Sang, tulungan mo siya sa kusina. Magdagdag ka pa ng mga ulam. Ma, pagod ako ngayon. Ayokong magluto. Dati, sinisikap niyang mapasaya ako. Gayon, tumanggi pa siya. Pagod? Nakaupo ka lang sa opisina. Gaano ba naman yung pagod mo? Kung ganyan ka kaarte, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Manatili ka na lang sa bahay. Para hindi ka na lumabas at mapahiya. Nag-resign na ako. Ano? Kingping, huwag kang magsalita ng ganyan. Umupo ka na at kumain. Umupo na kayong lahat. Halika, umupo ka. Ang kakaiba talaga. Dati, palaging ipinipilit ni Lin Shuking na umupo sa tabi ni Yanli. Ngayon, tahimik lang siya. Dati, ginagawa ko ang lahat para mapansin niyo ako. Nagpapakababa para sa lahat. Pero ngayon, hindi ko nagagawin yon. Lin Shuking, nasaan ang singsing mo? Busog na ako. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Ano ba yan? Hindi Montag naman talaga suot yan dati. Ni hindi Montag man lang aminin. Hindi mo kayang pantayan ang klase ni Tsuo. Ma, kumain na lang tayo. Bakit mo ba binabanggit si Tsuo? Jiran Lee. Siksuho ang hindi mo kayang pagtawanan. Kahit biro lang, ayaw mong marinig. Pero ako, ang iyong asawa. Ano ba talaga ang halaga ko sa puso mo? Iba na talaga siya ngayon kumpara dati. Assistant Wang. Nandito ako para sa final na turnover ng trabaho. Tingnan Montag, si Mrs. Ji Yoon. Ang ganda niya. Balita ko, bago siyang algorithm genius sa tech industry. Kaya pala walang balita ng kalokohan si Boss G. Ang galing pala ng asawa niya.
3 taon akong naging asawa at sekretarya. Pero walang nakakaalam na ako ang ESG. Pero ngayon, dinala mo si Xu sa opisina. Pakisabi sa sekretarya na magdala ng kape. Secretary Lin, hinihingi ni MS Chu ang kape mo. Sige na, huling araw ko naman. Ito na lang ang huling. Beses nagagawa ako ng kape para sa kanya. Sino ang nagpapapasok sa iyo? 8 Shuqing. Huwag kang mag-alala. SA Opisina. Hindi bagay ang selosan. Yakap mo ang asawa ko, tapos ako ang masama? Grabe ka talaga. Ang kape. Aray. Ate Shaking, kahit gano Montag ako kamuhi. Hindi mo naman kailangan saktan ako. Lin Shaking, napapalief ka na ba? Kung selos lang at pagiging pasaway, tingnan mo muna ang sarili mong estado. Karapat-dapat ka ba? Kung noon, baka pinaghirapan ko pa. Pigilan kayo, pero ngayon, hindi ko nagagawin yon. Bahala ka sa iniisip mo, kapag may susunod pa, lumayas ka sa kumpanya. Wala nang susunod. Ngayon na lang ang huling araw. Salamat pa nga sa'yo na una akong umalis. Jijan Lee, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Yan Lee, uminom ka ng tubig. Dati siya ang naghahatid sa akin ng tubig. Ano ba nangyayari sa kanya ngayon? Ang kakaiba ng kanyang mga kilos. Lin Shaking. Tuwing uwi ako, hindi ba't agad siyang lumalabas? Ano ba naman ang ginagawa niya ngayon? Sir, nakauwi na po kayo. May mga utos po ba? Nasaan ang misis? Hindi ba niya ako narinig? Mises. Sir, hindi pa po umuwi ang misis. Hindi umuwi? Ano ibig mong sabihin? Nasabi ko na po sa inyo noon, nung si MS2 ay nagdiwang dito, umalis siya kinabukasan ng maaga. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Sir, nasaktan niyo po ang puso ng misis. Ako nga po ay nahihirapan. Napakalamig po ng ugali ninyo. Ang ganda-ganda po ng misis, nasaktan niyo ng lubos. Baka mahirap na po itong ayusin. Katawa-tawa. Akala niya makukuha niya ang atensyon ko sa ganito? Sir, ito po ang dokumentong naiwan ng misis. Hindi mo pa ito nabasa. Hindi niya naiintindihan ang mga ito. Baka dahil tinawag ng media si Tsu na algorithm genius. Kaya, ginamit niya ito para magselos. Katawa-tawa talaga. Huwag mo na siyang pansinin. Isang ulila lang siya. Saan pa siya pupunta kung iwan niya ang pamilya, G? Baka ilang araw lang, babalik din siya ng walang hiya. Baka nagkamali ako noon. Xiao Wu. Pagkikita, Sage. Sir, ang dokumento, baka mali ang naibigay. Nabasa ko na ang dokumento. Walang malaking problema. Huwag na nating pag-usapan pa. Oy, Hino. Ito ang dokumentong ibinigay ni Mrs. para sa inyo. Oy, Gigi, ang kape ninyo. Mali ang lasa, ulitin mo. Opo. Ito yung bagong sekretarya, unang bisis pa lang niya, hindi pa sanay. Papagawa ko agad sa kanya. Nasaan si Lin Shuking? Siya ang papagawa ko.
GJ, si Mrs. nag-resign na siya. Hindi nayo ba alam? Ano? Nag-resign? Ang proseso ng pag-resign ni Mrs. ay tapos na noong nakaraang linggo, umalis na siya. Nag-resign na ako. Ano? Paano siya talaga nag-resign? Akala ko ba pagsasalita lang? Kasalanan ko rin, masyado ko siyang pinalalampas. Ngayon nagtatampo pa. Una naglayas, ngayon nagbanta pa ng pag-resign. Gigi, sa totoo lang, huwag niyo na siyang pansinin. Ex-convict siya. Wala nang proteksyon ng pamilya G. Sino pang kumpanya ang kukuha sa kanya? At saka, grabe ang pagsisikap niyang manatili sa tabi ko. Hindi magtatagal, babalik din siya ng kusa. Tama pa kayo, Gigi. Noong pumasok si Mrs. sa kumpanya, paalang mas malapit sa inyo. Ang dedikasyon niya sa inyo nitong mga taon. Kitang-kita namin. Ang taong katulad niya ay hindi basta-basta alis. Unga palagino, may mensahe MS, Ksuvu. Pinapaalala sa inyo ang party ng Liang family. Siege. Shuking, SA Party NG Liang Family. Dapat maganda ang suot mo. Pumili ka ng alahas na bagay sa ganyang okasyon. Shanshan, huwag mo nang komplikahin. Simple lang pero eleganteng suot. TCH, Isa na namang pobre. Tara sa kabilang side. MS, pwede mo tingnan pero huwag hawakan. Ang kwintas na ito ay gawa sa African Rowstone, custom cut. Walang katulad, nagkakahalaga ng 40 milyon. Hindi ito para sa mga pobreng katulad ninyo, na basta na lang humahawak. Doon sa kabilang side, baka mayroon. Mas angkop sa budget ninyo. Gusto nyo bang tingnan? Baka mayroon doon. Mga luma na. Hoy, paano ka nagsasalita? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Shansan. Huwag na, sa Liang family, kakayahan ang basehan. Hindi sa pananamit o mamahaling alahas. Hindi na kailangang mag-away pa. Tara na. Pobre. Kailan nagkaroon ang Liang family ng ganito, kagandang babae? Nandito rin pala si Gigi sa party ng Liang family. Hindi ba hindi siya sumasali sa ganitong okasyon? Tingnan mo, Tak. Yung kwintas sa league ni MS Chu, nakita ko na yan. Balita ko, isang malaking tao ang nagpabid ng Rowstone mula sa Afrika. Ipinagawa talaga, nagkakahalaga ng 40 milyon. Yun pala, yung diamond necklace na yun, galing kay John Lee. Para sa kanya. Nga, hindi siya nagdadalawang isip ibigay ang pinakamaganda para sa kanya. Tingnan mo yung kwintas sa league ng tao, ang simple. Baka galing sa bangketa. Tama. Paano ka naging MRSG? Wala ka man lang alahas para sa party. Kailangan pang bumili ngayon? Dati sa bahay ng G, hindi ako pinapayagan ni Janly. Na sumama sa mga party. Dati, tuwing makikita ako ni Lin Shuking, lagi niya akong sinusundan. Ngayon, parang hindi niya ako nakikita. Kuya Yanli, 8 Shuching. Bakit kayo nandito? Umalis na siya sa G-Corp. Siguro gusto niyang samantalahin ang pagkakataon. Para makahanap ng trabaho. Ate Shaking, mahal na mahal ka niya. Paano niya kayang iwan ang G-Corp? Baka. Ginagawa niya lang to para maawa ka at siya'y pansinin. Pero, ang simple ng suot niya. Bigyan mo na lang siya ng isang pagkakataon. Yung pagkapaso sa akin dati, hindi niya sinasadya. Asalanan niya yon hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Hindi ko siya patatawarin. Si Boss Liang, sumama din sa party. Anong okasyon ngayon? Parehong dumating sina Boss G at Boss Liang. Sabay pa silang dumating. Siguro hinahanap ako ni Boss Liang. Ako ang special na math tutor ng Liang Corp. Bukas na ako magsisimula. Akala ko ba, personal na hahanapin ako ni Boss Liang. Boss Liang, ako po si Ksuvu.
Lin Shuking. Ito ang kwintas na espesyal kong pinili para sa'yo, ikaw lang. Ang karapat-dapat sa akin ng ito. Grebe, ito yung diamond na galing sa European royalty. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Mahalaga pa, hindi basta-basta mabibili. Binigay lang ni Boss Liang ng walang pag-alinlangan. Zeno 2? Muen, ang mahal nito. Nag-apply ako sa Liang Corp para magtrabaho, hindi para magpaganda. Hindi ko kailangan ng kwintas para magpakitang gilas. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay. Kuya Yanli. Ed Shuking, ano ang relasyon mo kay Boss Liang? Hindi angkop ang ganitong malapit na pagkilos. Siya na nagtrabaho lang bilang sekretarya. Bakit siya binigyan ng espesyal na atensyon ni Liang Muen? Ed Shuking, ginawa niya talaga ito para sa'yo. Kayang gawin ang lahat. Shuking, bukas sa aming departamento ng teknolohiya. May isang panlabas na kasamang darating para magbigay ng pagsasanay. Siksu. Napakaganda ng kanyang record. Darating din siya ngayong gabi sa party. Gusto mo bang samahan kita para makita siya? Su, Kilala mo ba siya? kilala. Ang henyo sa algorithm na binanggit mo ay ang unang minahal ni Jian Li. At siya rin ang sumira sa aming pagsasama. Siya pala. Kuya Muen, alam kong ito ay paboritismo. Pero ayokong may koneksyon siya sa akin o sa kumpanya ni Liang. Bukas, magtuturo ako bilang math lecturer ng Liang. Pupunta muna ako ngayon para batiin siya. Pwede ba? Boss Liang, nandito ka rin pala. Ako si Tsu, sana ay maging mabuti ang ating samahan. Akala ko umalis ka na ng kumpanya ni G nang walang dangal. Hindi ko inasahang mabilis kang nakakapit kay Boss Liang. Pero bilang sekretarya, anong kakayahan mo para makapasok sa Liang? Chuching, nandito ka rin. Nag-apply ka ba ng trabaho? Gusto Montag Beng. Ipakilala kita. Kung pinili na rin siya ng Liang, hindi ako makikipagsamahan sa kanya. Teka. Shuking. Enmatsu. Ang pagsasanay bukas. Kanselahin. Ano? Boss Liang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't? Napagkasunduan na natin ito. Chuching, IKFBA ang nagparating. Na masasamang salita tungkol sa akin kay Boss Liang. Enmatsu. Ano man ang gawin ni Shuking, laging nasa kanyang panig ako. Ganun pala. May tao ba talaga na walang pag-aatubiling pipiliin ako? Liang Muen. Anong karapatan mong ipagtanggol siya? Presidente Liang, hindi kaya mali ang pinili mo. Hindi mo alam na nakulong na siya dati. Ano, nakulong? Hindi ka panipaniwala, mukha naman siyang disente. Kaya pala may nagsabi kanina na ang poor ng suot niya. May record pala talaga. Mabuti rin, hayaan mo siyang matikman ang kahihiyan sa harap ng publiko. Alam mo na kung gaano ka-cruel ang mundo kapag wala ang proteksyon ko. Kung ganoon mo siya pinahahalagahan, huwag kang magpadala sa panloloko niya. Enmatsu. Tungkol sa nakaraan ni Shuking, sa palagay ko, lahat ng bagay ay may dahilan, hindi dapat tayo basta-basta humusga. Mga pakitang tao lang. Gaano ba siya kakilala niya? Presidente Liang, talaga namang napakalaki ng puso mo. Hindi ka ba natatakot na sirain niya ang reputasyon ng Liang Group? Ang Liang Group ay naghahanap ng kakayahan at integridad. Pero hindi namin kailanman kukunin ang isang taong nanggulo sa pamilya ng iba. ICAF. HMP. Kuya Muen, salamat. Hindi mo ako sisihin kung nawalan ka ng isang algorithm genius dahil sa akin. Siksu ay talagang genius. Pero hindi siya katumbas ng isang daliri mo.
Ang mga proyekto mong ginawa noong college hanggang ngayon sa industriya. Walang nakakatalo. Shuking. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo, magaling ka talaga. May tao palang ganito katatag ang loob na piliin ako. Kaya sigurado ako na hindi ko sasayangin ang tiwala mo at itataas pa ang Liang Group. Bakit isang babaeng nakulong dati ay kayang? Pansinin Nina Yanli at Presidente Liang. Hindi ako makapaniwala. Ano hindi nangyari? Masakit ang dibdib ko. Xiao Wu, kumusta ka? Okay ka lang ba? Baka epekto na ng pagliligtas ko sa'yo sa tubig dati. Nanaramdaman ka uulit, si Ate Shaking Kazi. Naghasik ng lagim kay Presidente Liang para hindi ako matanggap sa Liang Group, kaya nagalit ako. At, Yun pala si Lin Shuking ay dahil din sa nangyari dati, hindi nasisiyahan kay Xiao Wu. Kuya Yanli, baka hindi na ako Makakarating sa ospital. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sana sa pagkakataong ito, matutunan niya ang kahihinatnan ng pagiging pasaway. Shuking. Okay ka lang ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala Kuya Muen. Malapit na akong makipag-divorce. Kahit kanino siya sumama, wala na akong pakialam. Nanay, Lin Shaking. May sakit si Yanli, lagnat na hindi bumaba. Paano mo siya inalagaan? Umuwi ka agad. Hindi pa kami divorced. Para bang ako ang uwi at sasabihin sa kanya ng malinaw. Lin Shuking, sa wakas umuwi ka rin. Tingnan mo kung anong oras na, may sakit pa si Yanli. Wala ka sa bahay para alagaan siya, saan ka ba nagpunta? Talagang isang malas. Nanay, may konting bagay lang ako, kakalabas ko lang. May bagay? Anong bagay meron ka? Isang tamad na umaasa sa pamilya, G. Buong araw walang ginagawa, kahit may sakit na ang asawa mo. Hindi mo man lang alam na dapat nasa bahay ka para alagaan siya. Anong Silbi Montag? Mas mabuti pang mag-alaga ng aso, alam pa magbantay ng bahay. Nandyan naman ang doktor, kahit wala ako, okay lang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dali, pumunta ka sa kusina. Magluto ka ng lugaw at konting ulam para kay Yanli. Kakain siya paggising niya. Ayaw ko. Ate Zhang, ikaw na ang maghanda ng pagkain para sa amo. Sige po, Mrs. Lin Shuking, nagiging rebelde ka na. Pinapagawa mo sa katulong. Sinabi ko sa iyo, pumunta ka, narinig mo ba? Sabi ko, ayaw ko. Kung sa tingin ni nanay, hindi magaling ang katulong. Pwede naman siyang gumawa mismo. Mabuti ka talaga, Lin Shuking. Lumalakas na ang loob mo, ha? Sige, ayaw mong magluto. Ayusin mo ang mga damit na hinalinan ni Yanli. Labhan mo ang dapat labhan. Ito siguro kaya mo nang gawin? Hindi mo sasabihin sa akin. Nawala ka na ring silbi kahit dito. Tita, gising na si Kuya Yanli. Naku, Ate Shaking, es wakas umuwi ka rin. May sakit si Kuya Yanli. Wala ka man lang sa tabi niya para alagaan siya, sa kanya. Talagang wala kang malasakit. Kahit na masama ang pakiramdam ko, alam ko pa rin. Mas mahalaga ang pag-alaga kay Kuya Yanli. Akala ko noong wala ako. Dito na pala ang tahanan ng iba. Ang tanga ko talaga. Lin Shaking, anong klaseng ugali yan? Hindi mo ba nakikita na kinakausap ka ni Xiao Wu? May sakit pa si Yanli, paano ka naging asawa? Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik.
Shuking. Noong ako'y may sakit dati, laging nandyan ka para sa akin. Nagluluto ka at nag-aalaga sa pag-inom ko ng gamot. Hanggang kailan ka magtatampo? Yanli, gising ka na. Halika, inumin mo ito. Halika. Huwag na, ako na. Yanli, mahina ka pa, huwag kang magpakatatag. Zabi ka o, ako na. Wala man lang siyang sinabing pagmamalasakit. Umalis na lang. Hoy Kuya Yanli. Hulaan mo kung saan pumunta ang asawa mo. Mukhang si Lin Shuking ay bumalik na sa kumpanya, nagtrabaho siya pero hindi sa G Corporation, kundi SA Liang Corporation. Ano? Hindi ako makapaniwala, mahal na mahal ka niya, pero umalis pa rin. Kanina, may kaibigan ako sa Liang Corporation na nakita ang dating sekretarya mo. Lin Shuking, isa siyang dating preso, na walang kaanasan sa trabaho. Ano ang magagawa niya sa Liang Corporation? Malamang, babalik din yan. Ang Liang Corporation ay kumpanya ng teknolohiya, hindi sila magpapadala sa mga taong may backer. Iyak na hindi siya gusto ng mga tao sa Liang Corporation. Baka ilang araw lang, pawiin na siya. Lin Shuking, paano ka naglakas loob na pumunta sa Liang Corporation? Hindi, imposible. 2. Mahal na mahal niya ako, nagtatampo lang yan. Kapag nawala na ang galit niya, babalik din yan. Di ba? Shuching, Young Huling Repair MO. Ang galing talaga, gusto ka naming ilibre ng grupo namin. Masyado kayong mabait, magkasama pa naman tayong magtatrabaho. May gagawin pa kami, aalis na muna kami. Lin Shuking, pumunta ako para bigyan ka ng pagkakataon. Ang sama ng trato mo kay Tsu noong huli. Nagtatampo ka pa at nagtrabaho sa Liang Corporation. Kung wala kang talento sa algorithm, huwag ka na manatili sa Liang Corporation. Nakakahiya ka na. Ang mga technician ng Liang ay mga doktor at master sa teknolohiya. Hindi ko inaasahan na makakapag-usap ka ng maayos sa kanila. Ailan ka pa natuto ng mga ito? Lin Shuking. Pag-usapan natin. Sa tingin ko, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit mo kailangang magkalat ng tsismis sa harap ni Liang Wen? Kinuha mo ang posisyon ni Tsu sa Liang. Si Boss G, dumating para magreklamo. Ano? Umiiyak na ba sa'yo ang iyong white moonlight? Sagutin mo ang tanong ko, ikaw ba ang nagpapatanggi? Ay Liang Wen sa kanya? Si Boss Liang ay may sariling pamantayan sa pagpili, baka sa tingin niya na ang taong nangangailangan ng ibang sisihin para makaligtas ay hindi umaayon sa pamantayan ng Liang. Ang kakayahan ni Tsu ay halata naman. Kahit hindi siya matanggap sa Liang, laging welcome siya sa G. Maraming lugar na pwedeng pagpakitaan ng kanyang talento. Kung ganon, bakit pa kailangang puntahan mo ako para magtanong? Puntahan mo na lang si Tsu para aliwin, hindi ba? Mukhang hindi na niya ako kailangan. Narito ako para babalaan ka. Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka kay Liang Wen, ay may sandigan ka na. Jian Li, narito ka para sa akin. Ito lang ba ang sasabihin mo? Hindi ko siya pwedeng hayaan na umalis ng ganito. May narinig ang lola ng mga tsismis. Nagsimula na siyang magduda. Nag-reserve ako ng restaurant mamayang gabi. Kahit napakitang tao lang, kailangan mong makipag-arte sa akin. Mahina ang pangangatawan ng lola. Hindi dapat siya mag-alala sa pagkakataong ito. Mas mabuting sabihin na natin sa kanya. Jian Li, Sa huli, hindi na napigilan ang pagpapakumbaba. Tama lang. Pag-alis sa pamilya G. Gaano pa katagal siya magiging matigas? Mamaya pupunta tayo sa isang restaurant na pag-ari ng pamilya G. Bagamat nasa suburb, maganda ang lugar, basta makita lang ng waiter na tayo ay magkasamang kumakain, mawawala na ang kanyang pag-aalala.
Hindi ito ang gusto kong sabihin. Ano ang problema, Xiao Wu? Yanli, Friede Montag a Akong Sonduin? Ang daming tao dito, bigla akong nahirapang huminga, ang sakit. Saan ka? Isend mo sa akin ang lokasyon mo. Nasa harap lang siya ng hotel, napapaligiran ng mga tao. Maaming tao, okay lang siyang mag-isa sandali. Pero biglang sumumpong ulit ang sakit ni Xiao Wu. Walang kasama. Mahina na nga katawan niya, tapos dahil pasakin. Mabait si Shu King, maintindihan niya. Baba ka muna, may ayusin pa ako. Babalik ako. Baba. Jijan Lee, alam kong hindi mo ako minahal. Pero kung naghiwalay na tayo, bakit hindi mo ako kayang bitawan? Kahit konting respeto, wala ka na bang maibigay? Malalim to, kailangan mong magpa-hospital. Malakas ang ulan, iniwan ka lang ni Janli. Dito mag-isa. Dalhin kita sa ospital. Esan, Lumabas si Janli, presidente ng G Group, at naghatid kay Tsuo sa ospital sa kalaliman ng gabi. Parang may balita na malapit na sila. akala ko sinadya niyang iwan ako. Pero nagmamadali pala siyang puntahan si Xu. Jijan Lee, Ganito ka pala. hindi mo man lang inalagaan ang kalagayan ko, iniwan mo ako sa ulan. Kung pwede lang, sana hindi kita nakilala. Hindi naman masyadong malalim to, lilinisin lang at babalutan. Huwag mabasa, palitan ang gamot, at iwasan ang impeksyon. Magpahinga, huwag masyadong ipagalaw ang binti. Salamat. Walang anuman. Boyfriend MOB yun? Kitang-kita ang pag-alala niya. Parang gusto niyang siya na lang ang nasaktan. Hindi kami magkasintahan. Matatalik na magkaibigan lang. Kuya Muen, Salamat, nahirapan ka pa. Ay, pasensya na, pasensya na. Kahit kaibigan, sa ganitong oras at lakas ng ulan. Nyedala ka pa rin niya agad. Tunay na kaibigan. Kuya Muen, salamat ulit sa pagtulong ngayong gabi. Kuya Muen. Pero bakit ka napadaan doon? Hindi naman talaga yun coincidence. Dapat ibibigay ko sa'yo to. Hindi kita matawagan, invitation to para sa algorithm conference. Sumakay ka sa kotse ni John Lee. Kaya sumunod ako. Hindi ko inasahan. Buksan mo. Ito ay, Ang pinakamataas na International Algorithm at Application Conference sa industriya. Na nag-anyaya sa amin, nais ng Layang family na magpadala ng kinatawan. Para dumalo sa keynote speech conference. Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop na tao.
Ako ang magrerepresenta sa Layang family sa conference, Kuya Muen. Napakahalaga nito, kakapasok ko lang sa Layang family. Shuking. Sa kakayahan mo, kayang-kaya mo ito. Naaalala mo ba? Yung core system na ginawa mo para sa akin noong college ka. Ang batayang konsepto nito ay nasa forefront pa rin. Ang entablado na ito ay dapat na para sa'yo. Isinuko ko ang karangalan at karera ngayong pagkakataon. Sa computing, gagawin ko ito ng mas mahusay kaysa dati. Ang daming top personalities sa industriya na dumalo sa conference na ito. Huwag kang kabahan, Shuking. Kahit ang proyektong ito para sa presentation, ay ginawa mo lang sa loob ng 2 araw nakatanggap ito. Ng unanimous praise sa company. Pagkalipas ng maraming taon, ang iyong profesional na kakayahan ay mas umangat pa. Oh, Chuching, ang approach Montag. Ay napakagaling at ang style mo sa pag-handle ng problema ay parang... Oh, parang yung top expert sa industriya, si Q. Presidente Liang, yung Core Architektur NG Ating Grupo. Ay tinayo mismo ni Q noong araw, di ba? Nakita mo na ba siya? Nakita ko na. Talagang napakagaling. Kuya Yanli. Tingnan mo, si Presidente Liang at Shuking. Ang lapit nila. Kailan pa siya naging ganito kakinang? Baka noong nasa tabi ko siya, itinago niya lang ang kanyang ningning. Kuya Yanli, hindi kaya. Sinadya niyang galitin ka kaya sinadya niyang maging malapit kay Presidente Liang. Nag-isip ka ng masyado, koliges lang sila. Nagtatrabaho si Shuking sa Liang Group para galitin ako. Para patawarin ko siya. Bukod sa akin, hindi siya makakagusto sa ibang lalaki. Pero, narinig ko, yung proyekto ni Shuking ay personal na hinahawakan ni Presidente Liang. Strict si Presidente Liang sa iba, pero special ang trato sa kanya. Yanli. Shuking, hindi kaya. Sinadya niyang galitin ka, dahil dati rin naman siya. Xiao Wu. Ailan ka pa naging concerned sa mga ganito? Nag-alala lang ako sa iyo. Kamakailan lang dahil kay Ate Shaking. Hindi ka nag-alala ng kaunti. Matagal kang naghirap para makapasok sa Liang Corp. Pero ang trabaho mo lang ay mga gawaing pamababang uri. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa G-Corp at maging sekretarya ko. Kung saan ako nagtatrabaho, hindi mo kailangang mag-alala. Mas mabuti na lang. Alagaan mo na lang si Tsumo. Kuya Muen, malapit nang magsimula ang paligsahan, tara na at maghanda. Kuya Yanli. Ano ba talaga ang relasyon ni Shuking at ni Boss Liang? Si Shuking, halatang wala siyang alam sa algorithm. Pero pinapayagan siya ni Boss Liang na magsalita sa entablado. At talagang hindi siya nagdalawang isip. Sumama kagat kay Liang Muen. Hindi kaya talagang ayaw na niyang bumalik sa G-Corp. HMP. Isang gawa kay isa. Wala naman siyang ganoong kakayahan. Binigyan lang siya ng mukha ni Liang Muen. Pa sa formalidad lang. Junior, ang tagal nating hindi nakita. Hindi ko inasahang narito ka rin. Senior, narito ka rin, oo. Inanyayahan din ang aming kumpanya. Nga pala senior, nabalitaan kong nasa Liang Corp ka ng gayon. At Napit ka SA Core Technical Department. Alam mo ba kung sino ang magrepresenta sa Liang Corp ngayon? Para magsalita sa entablado. Zeno? At ngayon, inaanyayahan namin ang kinatawan ng Liang Corp. Si GNG, Lin Shuking, para magsalita sa entablado. Paumanhin, hindi ko kayo nakita rito. Ito. MS Lin, esensya na, hindi ko sinasadya. Ngayon, hindi na makakapagsalita si Ate Shuking sa entablado. Pero hindi naman siya eksperto sa larangang ito, kaya ang Liang Corp. Sayang lang ang isang slot. Xiao Wu. Huwag kang masyadong magsalita. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga yan. Shuching. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa entablado. Paalang makuha ang atensyon ko. Ikap. Kuya Yanli, huwag kang lalapit. Maraming tao ang nakatingin kung lalapit ka. Mas mapapahiya lang si Shuking. Oo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lin Shuking. Isang karangalan na maging kinatawan ng Liang Corp para ibahagi sa inyo. Ang pinakabagong sistema ng proyektong B. Mga kababayan, ang kumperensyang ito ay may 5 pangunahing paksa. Tingnan ninyo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng isa-isa.
Ang galing pala niyang magsalita, ang linaw ng kanyang pag-isip. Tumpak ang datos. Hindi ito yung level na makakamtan lang sa pagkram. Ailan pa siya naging ganito kagaling? Okay, tapos na ang sharing session sa event na ito. Salamat sa panonood. Ang ganda ng pagkakapresenta, bago yung mga konsepto. Ang galing, talagang puno ng talento ang angkan ng mga liyang. Salamat sa inyo, MS Lin Shuking. Napakagandang presentasyon. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng QA session. Yung ikaapat na hanay sa kaliwa. Yung binibini. MS Lin, napakainyoso ng dynamic processing mechanism na inyong iminungkahi. Paano po ninyo ito naisip? Ang mekanismong yan ay ginawa ko noong kolehiyo pa ako. At nitong mga nakaraang taon, pinaganda ko pa ito. At inilapat sa mga proyekto. Mga ginang at ginuo, talaga namang napakalinaw ng presentasyon ni MS Lin Shuking. Pero may isa akong maliit na katanungan. Alam naman ng mga kakilala kayo sa industriya na isa lamang kayong maliit na sekretarya dati. Paano kayo biglang nakaalam ng ganitong karaming profesional na kaalaman? O baka naman may ibang gumawa ng inyong script? Parang may halong pangingiliti yung sinabi ni Xiao Wu. Pero totoo naman ang kanyang sinabi. Paano biglang nalaman ni Shuking ang mga ito? Gagawin talaga niya ang lahat. Paalang mapansin ako. Okay, technical conference ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa teknolohiya. Napakaganda ng presentasyon ni MS Lin ngayong araw. Kitang-kita ang innovation. Ipinakita niya ang mataas na antas ng profesionalismo. Gusto ka upi asanang. Makipag-usayo tungkol sa proposal. Presidente Wang, mag-usap na lang tayo mamaya. Lin Shuqing, Pinipilit Montag talaga ako. wag mong sisihin kung hindi na ako magpapakabait. HMP. Hintayin mo ako dito, isusundo ko ang kotse. Esan, Yayain mo ako, wala kang choice kundi patayin kita. Shuking, tumigil ka. Yan Li, kapatid na lalaki, maging maingat. Sino ka? Xiao Wu, kamusta ka? Okay lang ako, basta okay ka. Shuking. Dadalhin kita sa ospital. Buisit, muntik na. Lin Shuking, Sverte Khan Gayon. Dadalhin na kita sa ospital. Doktor, Kumusta na siya? nawala ng maraming dugo ang pasyente. Malalim ang sugat, napakalapit sa ugat, delikado ang kalagayan. Kailangan agad ng operasyon, at saka, kulang ang stock ng dugo sa blood bank. Kailangan kumuha mula sa ibang ospital. Pero kailangan ng OAS. Nandito na ba ang pamilya ng pasyente? O mayroon pang kaibigan na pareho ang blood type? Ako, kunin niyo sa akin. Sige, sumama ka sa akin. Matagumpay ang operasyon, pansamantalang ligtas na sa peligro. Pero mahina pa ang katawan ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Kailangan sa ICU, bantayan ng mabuti, at saka, baka kailangan pa ng dagdag na dugo. Kung kailangan, kunin niyo ulit sa akin. Okay lang ako. Sige, magpahinga ka muna, dadalhin muna namin. Ang pasyente sa ICU. Ginoong Liang, buong araw ka nang nagbabantay, magpahinga ka muna. Stable na ang kalagayan ni MS Lin, kami na ang bahala. Okay lang, gusto kong may kasama siya paggising niya. Pagmulat niya ng mata,
Kuya Muen, Shuking, nagising ka na, kumusta ang pakiramdam? Masakit pa ba ang sugat? Hintay ka, tatawagin ko agad ang doktor. Kuya Muen, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Kuya Muen, bakit ang pangit ng itsura mo? Ay, abala kasi kamakailan. Hindi nakapag-ayos. Jianli. Kanina pa dumating. Pero mukhang abala sa kumpanya nung hindi ka pagising. Sandali lang siya at umalis. Kuya Muen, huwag mo na akong lokohin. Taong tulad niya, paano siya talaga pupunta para bisitahin ako? Nasa paningin niya noon, tanging ang kanyang sumo. Wala nang puwang para sa akin. Siguro kung mamatay ako, saka lang siya magiging payapa. Wala nang makakaabala sa kanya. Kuya Muen, nais kong humingi pa ng isang pabor. Sabihin mo, tutulungan kita. Hanapan mo ako ng pinakamagaling na abogado. Gusto kong makipaghiwalay. Kay Jianli. Tapusin na natin ito ng tuluyan. Dahil ayaw niyang makipaghiwalay. Wala akong choice kundi ako na ang lalapit sa kanya. Sige, tatawag ako sa abogado para magkita. Shuking. Ano man ang problema mo? Kung ano ang kailangan mo, susuportahan kita ng buo. Pero, sa ngayon, huwag kang mag-alala. Magpagaling ka muna. Xiao Wu, kakagaling mo lang sa sugat. Pagdating sa venue, huwag kang pupuwersa. Alam na yan, Liji. Huwag kang masyadong mag-alala. Ma'am, nakauwi na po kayo. Lin Shuqing, nagsawa ka rin sa paghihintay, pero huli na ang lahat. Chuching, bakit ka biglang umuwi? Hindi man lang nagpaalam. Hindi ba ito bahay ko? Bawal ba akong pumunta? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kamusta ka na, nasugatan ka rin dati? Mukhang hindi ka pa rin okay. Jianli, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Wala akong oras. Yan Lige, mamaya. Pupunta tayo sa Golden Feather Awards after party. Malapit na. Kailangan na nating maghanda. Chuching, baka hindi kayo. Masamayan ni Yan Lige. Pero mukhang pupunta ka rin. Sa after party. Ang bait ni Liang Muen SIO. Hindi KPA fully recovered, pinayagan KPA ring. Pumunta sa ganitong event. Pupunta ako SA. Golden Feather Awards after party. Pero bago yun, kausapin ko muna si Jianli. Mauna ka na. Ikaf. Yan Lige. Xiao Wu, mauna ka na sa kotse, sakto. May sasabihin din ako sa kanya. Ito ang divorce papers. Basahin mo kung wala kang objection. Pirmahan mo na. Ang marriage natin ay para lang sa isang pangako. Alam ko. Ayaw mo talaga makipag-divorce sa akin. Kaya bilang kabayaran, ibibigay ko sa iyo ang 1/4 ng shares sa mga subsidiary ng G Group, pati na ang ilang mga ari-arian. Bukod pa riyan. Sana huwag mo muna itong sabihin kay Lola. Masama ang pangangatawan niya. Baka hindi niya kayanin ang masyadong mabigat na balita. At saka, kung gusto mo ang bahay na ito, pwede ko ring ibigay. CJ, wala akong tutol. Wala man lang siyang pakatubili, ang dali-dali para sa kanya, na makipaghiwalay sa akin. Na, overestimate ka UP Asia. Paano niya ako kayang iwan ng ganun-ganun na lang? Actually, Liu, pakitingnan mo nga kung mayroon pang hindi makatuwiran na termino. Malinaw ang mga termino at ang proporsyon ng dibisyon ng ari-arian ay medyo malinaw. MS Lin, napakalaki ng advantage nito para sa inyo. Mabuti naman.
Napirmahan ko na. Ito na ang kopya ko, aalis na ako. Paalam. Jian Lee. Hindi lang mabilis pumirma. Dala pa niya ang abogado para i-double check ang kontrata. Baka sakali. Inantay na niya talaga ang araw na ito. Gusto na niya talaga akong iwan. Actually, Liu, sa iyo na ang pag-asikaso ng divorce. Ziga. MS Lin, mauna na po ako. Esan. Muen, napirmahan ko na. Totoo. Tapos na. Mula ngayon, hindi ka naiyak dahil sa kanya. Gusto ko nang ibalik ang career na pinabayaan ko noon. Gusto kong pasikatin ang Leang Group sa ilalim ng pamumuno ko. Tara na. Tapos na ang mga maliliit na bagay, sunod na ang importante. Xiao King. Alam ko. Maaga pa para sabihin ito. Pero ang tagal ko na talagang naghintay. Ilang taon na. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Nasamahan ka sa natitira mong buhay. Paano niya nasagot ng ganun kadali? Hey Naku, mahal na mahal niya ako. Nagpapakatatag lang siya ngayon. Hintayin mo ako pagbalik ko mula sa victory party. Kapag kinawayan ko lang siya, siguradong babalik siya sa akin tulad ng dati. At magmamakaawa para magbalikan kami. Hoy, lumabas ka na ba? Malapit nang magsimula ang victory party. Lalabas na ako. Sir, ayusin ko lang ang mga dokumentong ito at ilalagay sa study. Ito ang wedding ring ni Lin Shuking. Bakit nandito? Ano ang mga dokumentong ito? Ito po yung mga dati ninyong inilagay sa study. Yung mga nabasa na at may ilan din pong kay Mrs. Hindi ko pa po ito naayos. Patinggin ka. Ito ay kay MS Tsuo. Pagkatapos ng pagdiriwang ng championship ng gabi, umalis si Mrs. kinabukasan. Bago umalis, iniwan niya ang dokumentong ito. At sinabing siguraduhing may bigay sa inyo. Kaya pala ito yung dokumentong gustong ibigay sa akin ni Shuking. Sir, ito po yung dokumentong iniwan ni Mrs. Dati. Hindi mo pa nabasa. Kaya pala noong una pa lang, gusto na niyang makipaghiwalay. Hindi pala ito para lang magpabango o nagpapakatatag lang. Talagang. Ayaw na niya sa akin. Nag-resign na ako, wala na akong pakialam. Hindi naman malaking problema. Kung saan ako magtatrabaho, hindi mo na kailangang mag-alala. Kaya pala simula nung araw na yun, naging kakaiba siya. Kaya pala. Desidido na talaga siyang iwan ako. Ang bawat pagkikita namin pagkatapos. Dahil lang kay Lola. Ako naman, tanga kong akala. Ayaw niya mawala ang posisyon bilang MRS, G, at ang komportabling buhay sa pamilya G. Na ako ang nagbigay sa kanya. Ako. Laging bulag sa mga pagbabago niya. At nagpakalunod sa sarili kong pantasya. Kaya pala nung makita niya ang divorce agreement. Walang kibo siyang pumirma, napakabilis. Kaya pala, hindi siya naghintay ng kalayaan mula sa akin. Kundi ako, sa wakas, sa katawa-tawa at mapagmataas kong paan. Ang pumirma sa hatol na paghihiwalay niya. Ayokong maniwala na talagang makikipaghiwalay siya sa akin. Ayokong maniwala na kayang iwan ako. Sir, okay lang pa ba kayo? Sir, kung sa puso ninyo ay ayaw ninyong makipaghiwalay kay Mrs. Bakit ninyo pinapalapit si MS Tsu noon? Parang kayo mismo ang nagtulak sa kanyang lumayo. Paulit-ulit mo siyang sinaktan. Bibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon? Nasamahan ka sa pagtanda. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Yung kasulatan ng diborsyo, hindi mo man lang tiningnan. Agad-agad mong pinirmahan? Vala ka, Beng Puzo? Jian Lee. Puti at itim. Pirmado ng ating mga kamay, agad itong magkakabisang batas. Mula ngayon, tulay mo, kalsada ko. Sa tingin ko, wala na tayong dapat. Tingnan sa isa. Tule Montag. Kalzada ka o. 6 na taong pagsasama natin. Lahat ng ginawa mo para sa akin. Bigla Montag na lang pinuputol. Ayaw ko, hindi ako pumapayag. Ayaw ko. Jian Lee. Anong karapatan mo para pigilan? Dati mong asawa?
Huwag mong kalimutan. Ikaw, ang nag-abot ng kasulatan ng diborsyo. Shaking, galit lang ako noon. Huwag mong isipin. Alam ko na mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Magsimula tayo muli. Magbalik tayo. Pagkakataon. Jijan Lee. Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon mula pagkakalaya hanggang kasal. Hanggang sa paulit-ulit na pagiging malamig at pagtatanggol kay Xu. Hindi ba to ang puso ko, napapagod din ito? Namamatay din. Ayokong marinig ang tungkol sa pagbabalikan, huwag mo na akong guluhin. Shaking, alam kong sobra ako. Mahilig ka sa algorithm, ang pinto ng G-Technology. Laging bukas para sa iyo. Ang posisyon ng Chief Technology Officer, para sa iyo. Kung ano ang gusto mo, anumang proyekto, kaya ko. Jian Lee, itigil mo na yung huli mong pagbibigay. Nakikita mo lang na may trabaho ako sa Liang Corp na mahal ko. At mga kasamang nakikipaglaban. Bakit mo naiisip na isusuko ko ang lahat para sa taong laging nasasaktan ako? Nakakadiring buhay ng mga tao. Xiao Shu Shu Ching. Huwag kang umalis. Boss Jay, pakiusap, bitawan mo na. Shu Ching. Huwag kang umalis, Sige na. Ako ka. Jian Lee. Tapos na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Boss G. Pakiusap, maging disente ka. Ito ay pag-usap naming mag-asawa. Walang karapatan ang isang dayaan na manghimasok. Hindi na kayo mag-asawa ngayon. Nakasulat sa puting papel. Kakabisado lang. Boss Jay, pakiusap, pansinin mo ang iyong katayuan at ang okasyon. Huwag kang gumawa ng mga bagay na nakakahiya. Tara na. Shu Ching. Kuya Yan Lee, bakit nandito KPA? Magsisimula na ang piging, maghanda na tayo at umalis na. Naku, Shuking, kakapirma mo lang ng kasunduan. At agad-agad kang yumakap. Ahita ni Liang Muen, ang bilis. Ingelo mo. Mukhang wala kang kahit. Kaunting pagmamahal para sa kanya. Walang pagkatubili, ganon na lang. Bakit hindi na lang tayo ang magpakasal? Xuvu. Kung hindi lang dahil iniligtas mo ako, pati ulit-ulit kitang pagditiisan at pagbibigyan, sasabihin ko sa iyo, hindi kita gusto noon. Hindi kita gusto ngayon, at hindi kita gugustuhin kalanman. Yan Lee, paano mo nasabi sa akin yan? Mahal na mahal kita. Napakaraming sakripisyo ang ginawa ko para sa iyo. Diborsyado na kayo. Ayaw na niya sa iyo. Hindi mo pa ba maintindihan? Mas maliwanag ang isip ko ngayon kaysa dati. Si Shuking lang ang mahal ko, mula simula hanggang katapusan. Siya lang, isang diborsyo lang naman. Kaya ko siyang bawiin. Kahit buong buhay ko ang gamitin para bumawi, hindi ko pwedeng hayaan siyang umalis ng ganun na lang. Yan Lee, kumalma ka. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ano ang silbi ng paghabol? Kahit habulin mo, wala kang mapapala kundi kahihiyan. Walang mapapala. Nagkakamali siya sa relasyon natin. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo, Tak? Hindi siya makikinig. Akala niya, dahil nakasandal siya kay Liang Muen, parang umangat na siya at magiging matagumpay. Hindi na siya yung Ling Shuking na puno ng pagmamahal. Para sa iyo. Wala ka bang pagdududa? Yung mga proyekto niya sa Liang, na puno ng tagumpay, yung mga nakakabilib na pagtatanghal. Hindi yun dahil sa kanyang kakayahan. Lahat yun, si Liang Muen ang nasa likod. Ginamit ang pera at resources para itaguyod siya. Isipin Montag. Isang taong nakulong ng 3 taon, sekretarya lang ang alam. Paano biglang nagbago at naging tinatawag na algorithm genius? Ginagamit lang siya ni Liang Muen para labanan ka. Isang piyesa lang siya. Ang galing niyang magsalita, hindi tulad ng baguhan. Hindi ba? Si Liang Wen din ang nagtuturo sa kanya? Siempre. Pero ang panloloko pa rin, malalantad din. Ngayong gabi. Sa Golden Feather Awards, maraming eksperto. At mga dalubhasa. Sa harap ng lahat. Paano siya tutulungan ni Liang Muen na magsinungaling? Pagdating ng panahon, malalantad siya at mapapahiya. Yan Lee. Ito na ang pagkakataon mo sa kanyang pinakamahina. At pinakakahiyahiyang sandali, lumabas ka tulad ng dati. Patawarin mo siya, unawain mo siya, sabihin mo, ang G ay laging may pwesto para sa kanya, handa kang tanggapin siya. Pagkatapos ng ganitong pagsubok, makikilala niya ang katotohanan. At babalik sa iyo. Yan Lee, samahan Montag ako. Kapag kasama mo ako, lalong makikita ang kahihiyan niya. Pagdating ng panahon, malinaw na niyang malalaman na ikaw lang ang tanging maasahan sa mundo.
Lin Shaking. Ang totoong palabas mo sa susunod pa ngayong gabi. Gagawin kitang lubog sa putik. Hindi ka na makakabangon. Kuya Yanli. Kung magpapakita ka ng mas malapit, Paramakita ni Ate Shaking. makikita niya ang ating ganito, tiyak na magseselos siya. Tiyak, hindi siya makakapigil na lapitan ka para makuha ang iyong atensyon. Kaya, ipaliwanag mo ng maayos sa kanya, at pagkatapos, magkakasundo ulit kayo. Mukaziyang. Hindi pa nagiging ganito kaligaya at kakinang. Kung iwan niya ako, ganon ba talaga siya kazaya? Sa gabing ito ng pagdiriwang, ang mga profesor mula sa iba't ibang unibersidad, ang mga akademiko mula sa Research Institute, at lahat ng top figures sa industriya ay darating. Ito ang oportunidad na matagal kong hinintay. Ngayong gabi, kailangan kong talunin si Lin Shuking at sirain ang kanyang reputasyon. Et ako. Tiyak na magiging bongga. Kuya Yanli. Ang pagdiriwang. Ay magsisimula na. Huwag mong kalimutan, ikaw ang bida ngayong gabi. Tara na. Nasa akin ang kanyang singsing. Bakit may isa pa sa kanyang kamay? Sino ang nagbigay? Lin Shaking. Bakit mo madaling nakukuha ang lahat ng pinakamaganda? Hindi ko ito papayagan. Hindi ko hahayaang makuha mo ulit ang mga bagay na para sa akin. SA Tutulang. Swerte talaga si Ate Shaking. Sa ganitong malaking okasyon, kung hindi dahil kay Boss Liang na walang sawang. Nagrekomenda. Paano ka makakatayo dito sa iyong karanasan at kakayahan? Talagang matapat si Boss Liang. Huwag mo siyang pansinin. Salamat, Kuya Muen. Pagdating sa swerte at kakayahan, mas nagsumikap ako ng kaunti kaysa sa iyo, Ed Shuking. Kamakailan lang, na-optimist ko ang core algorithm ng research paper. Ngayon, espesyal kong inayos ang data para sa pagdiriwang. Ang efficiency ay tumaas ng 30% kumpara noong competition. Alagang henyo si MS Chu. Ilang araw lang, may bago na naman siyang breakthrough. walang duda, siya ang dark horse at champion ng Golden Wing Award. Talagang karapat-dapat at may magandang kinabukasan. Congratulations. Pero ang tunay na halaga ng algorithm, hindi nasusukat sa bilis ng pagtaas ng papel na data, kundi sa pag-unawa nito at paglutas ng totoong problema. Tama ba ako? Zuempre. Tama si Ate Shaking, pero. Naniniwala ako na sa aking pagsisikap, sa malapit na hinaharap, makikita ng lahat. Ang isang mas matibay at nakakagulat na resulta, tunay na magpapaunlad sa industriya. Talagang. Hindi na niya ako tiningnan muli. Kahit isang sulyap man lang wala. Zhuching, ganoon ba talaga ang galit mo sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Lin Shaking. Hintayin Montag. Hindi mo ako pinapayagang maging masaya. Lahat ng meron ka ngayon. Ako mismo ang sisirain. Junior, ito ang hinihingi mo. Mabuti. Ang research paper na ito ay galing sa archive ng Liang. Chinekao, wala itong international publikasyon. Paano naman yung iba? Junior, nakuha na yung bagay na yun. Ito ay partial raw data ng project backend, pero Mabuti, bigay mo agad sa akin Liang Muen. Hindi ba siya itinuturing na kayamanan? Gusto kong makita kung ang core data ng project ay malik ng maaga, Liang Muen. Kung papayag pa rin ba na ang babaeng nakulong ay may halaga. Pero Junior, kakaiba ang data na ito. Parang may mali, hindi ka o alam kung ano. Kakaiba. Anong kakaiba? Huwag kang mag-alangan. Ginawa ko ang sinabi mo, umasok ako sa project database. Nakita ko ang file na market bilang pinakamababa. At Pinaka-Core Algorithm Module. Pero, ang creator ng file na yon at ang may pinakamataas na permission na nag-edit ay nakapangalan sa LSQ. Kailan pa nagkaroon ng ganitong eksperto ang Liang? Hindi ko narinig ito dati. Una kong hindi pinansin, akala ko ay kung sino. Bagong Engineer. Pero nung inaral ka o ang architecture style at logic ng core code na yon. Pareho ito sa style ng algorithm genius na si Q. Lin Shaking. Mabuti, Lin Shaking pala. Sabi kaunan gaba, siya na walang formal.
Training sa algorithm. Paano siya naging ganito kagaling? Nagsasalita ng mahusay sa international conference. At nagpakita pa ng matibay na proyekto. Palang lahat ng kanyang ginawa at mga nagawa. Ay kinopya lang mula sa algorithm genius na si Q. Tama. Gustong itaas ni Liang Muen ang kanyang reputasyon ng walang pagod. Kaya't mas lalo kong pataasin ang kanyang ranggo. Para mas malalim ang kanyang pagbagsak. Lin Shuking, sa victory party na ito, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Ang pagdidiwarasyo mo sa akin, ang bilis mong pumirma. Paalang ba sa kanya, kay Liang Muen? Napakagaling, Miss Chu, napakabata at may kakayahan. Karapat dapat na champion ka sa Golden Feather Awards. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Talagang Miss Chu. Ano ang iyong mga konkretong plano? Para sa aplikasyon at pagpapalalim ng nanalong algorithm. Sobrang inaasahan namin ito. Salamat sa papuri at suporta pagdating sa akademikong plano. Naniniwala ako na ang akademikong pag-unlad ay nangangailangan ng transparency. Sa okasyong ito, iminumungkahi kong ang lahat ng nanalong papel. At kanilang core data ay agarang ilathala. Para sa mga kasamahan. At mga nauna sa atin na interesadong magsiyasat at magtalakay. Ito lang ang paraan upang maiwasan ang pandaraya. At mapanatili ang kadalisayan ng akademikong komunidad. Lin Shuking. Tapos na ang iyong magandang buhay. Kalakaran. Ang papel na ito na plagiarized. At kulang sa akademikong integridad ay nanalo. In Golden Feather Award, Ginoo, mag-ingat sa iyong salita. Ang aking papel ay pinili bilang champion. Matapos masusing pagsusuri ng Comet, huwag kang magsalita ng walang basehan. Diyos ko, si Academician Chen pala ito. Ang pinakaprestigyosong si Academician Chen mula sa Academy of Sciences. Kilala si Academician Chen sa kanyang integridad. Hindi siya nagsisinungaling. Nakplagiaritzen gabi Asimis Xu? Si Academician Chen na mismo ang nagsabi. Sa kakayahan ni Chu, madali sana para sa kanyang manalo. Bakit niya kailangang magnakaw? Baka naman ang mga nakaraang, parangal at papuri na natanggap niya, ay peke rin? Ang papel na ito ay kaparehong kapareho. Nang inilathala ni Q noong nasa paaralan pa siya. Nuy hindi pa siya kilala, kaya't normal lang na hindi ninyo ito nakita. Ngunit hindi ako maloloko ng papel na ito. Academician Chen, sa palagay ko ay nagkakamali ka, sa totoo lang. Ako mismo, si Q ang aking idol sa akademiko. At ang pangarap kong maabot, sa pag-aral na ito. Paulit-ulit kong pinag-aralan at hinangaan ang mga pangunahing algoritmo at pamamaraan ni Q. Kaya normal lang na may pagkakahawig. Ano? To? Akala ko ba walang makakaalam ng thesis na to? Ganun pala. Kinopya mo lang pala sa idol mo. Karaniwan na iyan sa akademya ang dahilan mo. Ang galing mong magpalusot. Ang halatang plagiarism pinapakita mo lang. Bilang inspirasyon, hindi ba yan ang pinakakaraniwan na dahilan sa academic dishonesty? Hindi to pagpupugay, plagiarism to. At pangit pa. Walang originality. Tapos, ang lakas pa ng loob mong magpakilalang genius. Nakatayo ka pa rin binabandera. Ang ganti pa ng papel sa Golden Flight Award. ay plagiarized? Iskandalo, tu. Hindi ka akalain na ganyan pala si Ms. Xu. Akala Montag genius ka? Hindi ako nangopya. Mga sinungaling kayo. Tumigil kayo. Bakit ako lang ang pinag-initan? Kung plagiarism ang pag-usapan, Ang mga gumaya. KQ. Ay hindi lang ako. bakit di nyo suriin? Ang papel niya. Ang thesis ni Lin Shuking tungkol sa AOE network optimization, Encore logic. At brilliant algorithm structure, Moss Kahawig. Kay Q kaysa sa akin. Mas malala PA. Isipin niyon ga. isang taong ilang buwan lang ang nakalipas. Ay hindi marunong ng advanced math, sekretarya lang. Paano biglang nagsulat ng master level na papel? Xuvu. Ano NG kalokohan yan? Maniwala ka sa akin. Dapat maramdaman niyang wala siyang kwenta. Para maalala niyang worth mo. SA ganon. Babalik siya sa'yo. Tutu BA. Yan? Oo. Di MOBA napapansin? Nalihis na. Ang atensyon ng lahat. Pinagdududahan na ang papel niya.
Madali na lang. Kakailanganin niyang proteksyon mo. Babalik siya sa'yo. FFXO, bago mo ibuhos ang maruming tubig sa iba. Linisin mo muna ang sarili mo bago ka magdakdak tungkol sa iba. Kung sinasabi mong malinis ka, di hayaan mong suriin ng mga dalubhasang naririto. Ang iyong papel ngayon din. Ang ganda. Ang lohika ng solusyon sa papel na ito. Dito, tungkol sa pangunahing istruktura ng algorithm, ay talagang kapareho ng kay Q. Eksaktong kapareho. Narinig niyo ba? Sinabi ng eksperto na ang kanyang papel ay kapareho. Ing KQ. Pero, ang nakalagay na pangalan, Bakit Lin Shuqing? hindi ba't ito ay ang pinakamalantad na pandaraya? At higit pa. Posibleng ninakaw niya ang hindi pa nailalabas na pananaliksik ni Q. At ginawang kanya. Lin Shaking. Alam kong nagmamadali kang patunayan ang sarili mo para tuluyang makalimutan ang nakaraan. Ang masamang sarili mo, pero hindi mo dapat gawin. Ang pagnanakaw ng akademiko. Ito ay. Mas malala pa sa problema ko. Ito ay insulto sa buong komunidad ng akademya. Narinig niyo ba? Ang mga eksperto mismo ang nagsabi. Ang kanyang papel, Mula sa estilo hanggang sa ubod, ay kapareho ng estilo ng henyo sa matematika na si Q. eksaktong kapareho. Hindi ba't ito ay pagkakataon lamang? Eltsu, mag-ingat ka. Sa pag-aakusa ng pandaraya ng walang anumang ebidensya, lalo na sa pag-aakusa sa isang tunay na henyo, ito ay paglapastangan sa espiritu ng akademya. Emar Liang, alam kong may malasakit ka sa kanya, pero ngayon, Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Ang sinabi ng mga eksperto, may kasinungalingan ba? Si Shuqing noong kolehiyo. Ay kinikilalang henyo sa algorithm. Ang Liang Group, hanggang ngayon ay gumagana ng mahusay ang paunahing sistema ng algorithm. Ang unang direksyon nito ay galing sa kanyang disenyo ng kurso noong kolehiyo. Bukod pa, ang papel na ito ay dapat talaga sa kanya. Emar Liang, hindi mo dapat siya kinukonsinti. Masakit man ang salita ni Tsuhu, pero may katotohanan din. Narito ang resulta ng ekspertong pagsusuri. Lin Shuqing, kung talagang nagkamali ka, nandaya. Aminin mo na agad. Hindi ako nangopya. At kahit na ako'y husgahan, hindi ikaw ang may karapatang magsalita rito. At magkomento na walang kasihan. Narito ang resulta ng ekspertong pagsusuri. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka na lang sa aking pabalik sa G Corporation at magtrabaho ng tahimik bilang aking sekretarya. Si Liang Wen ay isang estranghero pa rin. Hindi niya kayang tulungan ka habang buhay. Tama si Kuya Yanli. Tama na. Hanggang dito na lang ang inyong mga walang basihang haka-haka at paninirang puri. Kung ganito kayo katigas ang ulo sa pagtatanong, kung bakit ang disease ni Lin Shuqing ay kapareho ng kay Yi, ang sagot ay isa lamang, siya. Si Lin Shuqing mismo ang siyang Yi. Ano? Ikaw si Q? Naku! Si Lin Shuqing pala ang mahiwagang henyo sa algorithm na si Q. Walang dahilan si President Liang na magsinungaling. Sa ganitong importanteng okasyon, Sa harap ng maraming tao, ng isang kasinungalingang madaling mabubunyag. Imposible. Paano siya maging si Q? Si Lin Shuqing, isang babaeng handang isakripisyo ang lahat. para sa iyo, paano siya maging ang? Napakataas na henyo sa algorithm na si Q, na pinaghahangaan ng marami. Talagang impossible ito. Ikaf. Tiyak ikaf. Para si Jay Griega Makalaya. Para takpan ang kanyang pandaraya, kaya, Gumawa ka ng ganitong kakatuwang kasinungalingan, hindi ba? Enethxu. Hanggang ngayon ba'y nananatili ka pa rin sa iyong sariling gawang? Nakakalungkot na banta siya. Ang mga ipinagmamalaki mong makabagong algorithm ay mga simpleng sulat lamang ni Shuqing. Noong kolehiyo, mga hindi pa naipapalabas na mga ideya. Walang saysay ang pag-uusap na ito ngayon. Noon, inilagay ko ang aking kinabukasan sa isang estranghero, isinakripisyo ang sarili, at lubusang nagtrabaho sa G Corporation. Kung sana'y naisip ko na mas maaga, at nag-focus sa pag-aaral ng algorithm. Hindi sana ako nakilala ngayon. Sa ganitong paraan, imposible. Kung ikaw si Q, bakit ka hindi kilala? Bakit ka magiging masaya na lang na nasa tabi ni Jianli? Bilang isang simpleng sekretarya na naghahatid ng sa at nag-ayos ng mga dokumento. Lin Shaking. Sabihin Montag. Ano bang masamang pamamaraan ang ginamit mo para linlangin si Yanli? At ngayon ay niloloko mo rin si Liang Wen. Tama na. Maaari kong patunayan sa lahat na si Lin Shuqing ang tunay na Q. Siya ang pinakamahusay kong estudyante at ang tanging sa aking ilang dekada ng pananaliksik na matatawag na henyo. Ang kanyang talino at tagumpay ay hindi na kailangang patunayan sa sinuman at lalong hindi dapat dungisan. Diyos ko, si Lin Shuqing pala ang estudyante ni Academy Changcheng. Q. Ang algorithm genius na Ku. Nandito lang pala siya sa tabi natin. Imposible. Nagloloko kayong lahat. Academy Tianchen. Baka nalilito kana sa edat Montag.
Baka nalinlang ka niya. Paano siya magiging Q? Ms. Xu. Nagluloko ka lang sa sarili mo. Shuking. Ang pinaka-proud kong estudyante sa buong teaching career ko. Walang iba. Ang talino at persepsyon niya noon, pati na ang mga nagawa niya, kahit hanggang ngayon, ay walang tunay na nakakalampas. Pero pagka-graduate, bigla siyang umalis sa universidad at tuluyang tinalikuran ang research. Hanggang SA. Naputol ang lahat ng koneksyon niya sa nakaraan, paang nawala na lang. Labis akong nadismaya. At nasasaktan. Akala ko, dapat sana'y magliliwanag na bituin. Ang tuluyang nalagas. Prof. Chen, Lee, pasensya na. Napakasuway ko noon. Nagkamali ako ng desisyon na sayang ang iyong pagtuturo at pag-asa. Ang galing pala niya. Siya pala yung henyong nagpabalik-balik sa buong industriya. Akala ko dati, ordinaryong babae lang siya na umaasa sa pamilya G. MS. Xu, dahil sa napat unayang academic misconduct. Ang iyong Golden Plume Award Championship ay opisyal ng kinansela. Bukod pa rito, desisyon ng committee na permanent kang diskwalipikado sa Golden Plume Award at lahat ng kaugnay na academic activities. Sa industriyang ito, Wala na siyang pag-asa. Ang academic community ay ayaw sa plagiarism at peak. Anong reputable company o research institute ang mag-hire sa taong may malalang academic misconduct record? ito ang tinatawag na kapag ang ugali ay hindi tumutugma sa posisyon, may kapalit na kapahamakan. Noon. Sobrang sikat siya sa media. Ngayon, ganoon din kalalim ang pagbagsak. Shuqing. Jian Li, may. Ba tayong dapat pag-usapan pa? Nahanap ko ang singsing mo. Dati, pinakamamahal mo ito, di ba? Kahit saan ka pumunta, suot mo ito. Tingnan Montag. Andito PA, nahanap ka o. Ang aming pag-asawa. Jian Li. Mali ka. Hindi na ito ang aking singsing. Hindi mo na gusto ang disenyo, di ba? Okay lang. Pwede tayong bumili ng bago. Palitan ng mas malaking brilyante. Sige na, tayo. Jian Li. Nakalimutan mo. Sa divorce papers na ibinigay mo mismo. Malinaw na nakasulat na wala na tayong anumang relasyon kaya. Pakiusap, bitawan mo ang kamay ko, hanapin mo ang iyong white moonlight. And let's Xu. Error J, pakiusap, bitawan niyo po. Shuqing. Ako ang may kasalanan dati, mali ako. Nabulak lang ako ni Xuvu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo, sige na. Hindi. Bakit kailangan mong maging ganito kasakit sa akin? Bakit kailangan mong makipaghiwalay sa akin? Dahil ba sa kanya, kayong dalawa ba ay matagal na magkasama? Jian Li, ano ba ang pinagsasasabi mo? Pakiusap, ingatan mo ang iyong mga salita. Kuya Yan Li. Tingnan mo. Jian Li. Ikaw at si Xu talagang magkatugma. Laging ginagamit ang pinakamaruming isipan para hulaan ang iba. Kung ganyan ang iniisip mo. Sige, kahit ano pa ang paniniwalaan mo. Kahit papaano. Ikaw at si Xu. Hindi ba't ganito rin ang ginawa ninyo sa akin? Sa loob ng 3 taon. Kahit anong panahon. Lagi. Siya ang nasa tabi ko. Ito ang unang pagkakataon. Na malinaw kong nakita ang kanyang determinadong anyo. Yun pala, ang kanyang anyo nang desidido siyang iwan ako. Ganito pala kasolid, napakalayo. Hindi pwede, hindi ako naniniwala. Ang 3 taon nating pagmamahalan, ang daming araw at gabi. Hindi ako naniniwalang nalimutan mo lang basta. Nagagalit ka lang sa akin. Kapag nawala na ang galit mo. Babalik ka rin, DIBA? MS2, pakisagot ng diretso ang iyong papel na nagwagi ng championship na pinaghihinalang peke sa akademya. Dinaya mo ang napakaraming tagahanga at kapwa mo. Hindi ba dapat sila bigyan ng Makatuwirang paliwanag at taghingi ng tawad? MGA. Bagamat ang kanyang ginawa ngayon ay nakakahiya. Pangungopya at pandaraya. At sinubukan pang isangkot si Shuqing. Pero noon, para niya akong iligtas. Kaya siya nagkaroon ng sakit sa puso. Hindi ko kayang tiisin na makita siyang himatayin dito. Nang walang nag-aalaga. Mr. G, sandali lang. Ako ang chief doctor ng City Hospital. At inanyayahan din ako ng organizers bilang medical staff ng event. Kung okay lang sa'yo, maaari kong suriin. Si MS Ju ng pauna. Salamat, Dr. Liu. May sakit siya sa puso. Kanina lang. Dahil sa sobrang emosyon, bigla siyang hinimatay. Ang pulso niya ay stable at malakas. Regular ang RAYTAM. Mr. G, mali. Base sa pulso, napakaganda ng puso ni MS2. Walang anumang problema sa puso gaya ng sinasabi mo. Sinabi niya mismo sa akin. Sa noong ilitas niya ako sa pagkalunod, nasira ang puso at paga niya. Itong mga nakaraang taon, pahinga lang siya. Hindi nakakamali ang akin. Kasanayan sa medisina at paghusga. Isusumpa ko ang akin. 20 taong reputasyon bilang doktor. Na ang puso ni MS2 ay ganap na normal.
Kuya Yanli, baka ko lang ang mahina. Ang sakit mo sa puso. Hindi ba dahil sa pagligtas mo sa akin? Tandang-tanda ko, bago ako mawalan ng malay, nakita kong may tumalon para iligtas ako. Pagkagising ko, sinabi sa akin ng ospital na ang babaeng nagligtas sa akin ay nasa kabilang kwarto nagpapahinga. Dito po tayo. Ang babaeng nagligtas sa'yo ay narito sa kwartong ito nagpapahinga. Ang galing niya, hinintay niya ang ambulansya bago siya hinimatay. Sige, Salamat. Hello, magpa-discharge. Ikaw mismo ay kakalunod lang. May tubig pa sa baga mo. Hindi ka pa fully recovered. Sigurado ka ba ngayon ka? Magpapa-discharge ng pilit. Oo. Kung hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Sino? Sabihin mo sa akin, sino ang nagligtas sa akin noon? Syempre ako. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sino pa ba ang makakagawa nito kundi ako? si Shuqing Ba ito? Siya ba ang sumagip sa akin sa tubig? Si Lin Shaking Ba ito? Noong nagising ako, habang nag-ayos ng papeles sa ospital, nakita ko siyang umalis ng ospital. Mali ang alala Montag, Yanli. Sobra kang nang hinanun. Nakaramdam ka ng guni-guni. Hindi mo ako dapat sisihin dahil lang sa nangyari ngayon. Huwag mo akong pagbintangan. Ang lugar na iyon, napakalayo. Bukod sa kanya na laging nag-aalaga sa akin. Sino pa ang makakapansin agad? Paano ko nakalimutan ang pangyayaring ito ng ganito katagal? Napakasama ko talaga. Shuking, noong high school, nahulog ka sa tubig. Ikaw ba ang walang pag-alinlangang sumagip sa akin? Binibini, ang batang iyong iniligtas ay nagising na. Matatag na rin ang kanyang kalagayan. Pinilit mo siyang iligtas. Halos ikaw na ang nasawi. Dalawin mo siya. Hindi na. Basta alam kong ligtas siya, masaya na ako. Ayaw niya. Ng taong sumusunod sa kanya. Hindi na ako makikialam. Ako. Ikaf talaga? Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Dahil akala ka Ozi. Tsuo ang sumagip sa akin. Kaya nitong mga taon, pinagtiisan ko siya. Akala ko, may utang ako sa kanya. Kung alam ko lang ang totoo. Hindi sana tayo nakaganito. Pakinggan mo ako. Niloloko ka niya. Kaya pala. Dahil dito. Kaya mo pinaboran si Xu. Janli, mali ang pagkakilala mo sa nagligtas sa'yo. Nakakatawa talaga. Lin Shaking, ano ba ang sinasabi Montag? Ako ang nagligtas kay Yanli. Huwag mong kalimutan. Noong panahon, si Yanli ang nagdala. Sa iyo sa bilangguan. Sa kanyang puso, kriminal ka pa rin. Ano? Si Q ay nakulong? Mga kasama. Marahil ay narinig ninyo ang malaking eskandalo. NG Group noon. Ang ilang tauhan ng G Group ay nagkasala. Nagdulot ng malaking pinsala sa mga kliyente. At halos nagdulot ng panganib sa proyekto. Zia. Ang itinuring na responsible ng korte. Zian ga. Ang binibini na inyong hinahangaan. Si Lin Shuking ay nakulong ng 3 taon. Kakalaya lang mula sa bilangguan, isang taong may ganitong. Makasaysayang dungis, si MS Liang ay naglakas loob pa. Nabigyan ng mahalagang posisyon. Naalala ko, ito yung kaso na, noon ay napakalaking iskandalo. Hindi ko inakala na siya pala. Ms. Lin, Ano ka kay MS? totoo ba ang sinasabi mo? Mayroon ka bang karanasan sa pagkabilanggo? Pero kung si Q ang pinag-usapan, isang henyo. Paano siya nagkamali ng ganitong klase? Masasabi mo, napakatangang operasyonal na pagkakamali? Lin Shuking, ikaw mismo ang magsabi. Nakulong ka ba o hindi? May lakas ka bang harapin ang lahat ng mga veterano sa industriya? At media para itanggi ng malakas? MS Lin? Pakilinaw po, totoo bang ikaw ay nakulong ng 3 taon? Dahil sa krimen pambinansyal? Noong bumalik ang may pagmamalaki, ang mga reporter, bilang si Q, ito ba ay paitago ang iyong madilim na kriminal na record? At linisin ang iyong pangalan? Mr. Liang, ang Liang Group, alam ba nila noon pia? At sinadyang itago at protektahan ang isang taong may kriminal na record na nasa mahalagang technical na posisyon? Sa totoo lang, hindi siya. Noong panahon, ang dapat na mananagot sa pangyayaring iyon, ang dapat na makulong, ay hindi si Lin Shuking, kundi si Xuvu. Yanli, ano ba ang sinasabi Montag? Hindi mo pwedeng sabihin. 3 taon na ang nakalipas. Ang butas sa core system ng G Group ay hindi dahil
sa operasyon ni Lin Shuking, na pagkakamali ang naging sanhi, kundi dahil kay Subu, na nagmamadaling magpakitang gilas, lumabag sa patakaran, at lumampas sa safety protocol, na naging dahilan ng pagkawala ng maaming impormasyon ng mga kliyente, at malaking pinsala sa ari-arian. Pagkatapos ng pangyayari, sinabi niyang ayaw niyang masira ang kanyang buhay. Ako ay nagkamali. Ako ay naging maluwag, tumulong ako sa kanya, na gumawa ng peking ebidensya, at inako ang lahat ng responsibilidad, na itinulak sa walang kamalay-malay na, si Lin Shuking noon, na nagdulo sa kanya ng 3 taon na hindi naman dapat sa kanya. Huwag, Yanli, sinabi mo. Napoprotektahan mo ako habang buhay. Hindi mo pwedeng sabihin. Protektahan kita ng 3 taon. Ngunit sa halip ay napabayaan at nasaktan si Shuking ng 3 taon. Ayoko na. At hindi na ako maaring magpatuloy sa pagkakamali. Magre-report ako sa pulis at ilalabas ang lahat ng ebidensya sa publiko. Handa rin akong hapin ang mga parusa sa peking ebidensya na ginawa ko noon. Dadalhin ang lahat ng legal na kahihinatnan. Naku, ikaw pala ang nagpapasa ng kasalanan. Hindi pwede, Yanli. Sabi mo ipagtatanggol mo ako habang buhay. Hindi mo ito pwedeng gawin. Paano mo ako ipagkakanulo? Lubos kong pinagsikapang protektahan. Pero ang totoo, isang malaking kasinungalingan ang itinatago mo sa akin, na nagdulot ng pinsala sa taong dapat kong pinakamahalaga at iningatan. Su Wu. Ang palabas na ito na ating pinagsaluhan, dapat nang matapos. Jianli, Su Wu, may natanggap kaming reklamo. Ayos ang sa ekonomikong kaso ng G Corporation 3 taon na ang nakalilipas. Kabilang ang pagsisinungaling sa hukuman, pagsira ng puri, at pagtatakip sa kriminal. Malubhang mga krimen. Makisama kayo sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Huwag. Huwag niyo akong arestuhin. Yanli, tulungan Montag ako. Iligtas mo ako. At Suwu, ikaw naman. Ay sangkot sa kasong pagtatangkang pagpatay kamakailan. ZGNG, Lin Shuking. Ay inatek ng may hawak na patalim. Ikaw ang utak sa likod ng pag-upa sa salarin. Ang tangkang pagpatay na yon. Ikaw pala ang may pakana? Hanggang saan ang kalupitan mo? Hindi, wala akong naiwang ebidensya. Paano nila nalaman? So, hindi makatakas sa hustisya ang kasamaan. Sa huli, babalik sa iyo ang lahat. Hindi. Lin Shuking, Kasal anan Montag, tu. Kung wala ka, si Yanli. Ay matagal na sana akong napangasawa. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi sana naging ganito. Kung namatay ka noon, babalik sana ang lahat sa dati. Si Yanli. Ay patuloy sana akong minahal. Tama na, tama na. Su Wu, sinabi ko na sa'yo, hindi kita minahal kailanman. Ginamit mo lang ang pagligtas mo sa akin. Kakalukuhin ako. Ang relasyon natin, simula sa pool, ay isang malaking katatawanan. Nagsisinungaling ka. Nakakatawa ang dapat kong ingatan at protektahan ay si Shuking. Pero siya pa ang napahamak dahil sa akin. Buo ang suporta ko sa pulisya. Lahat ng ebidensya ay ipapasa ng aking abogado sa kanila. Lin Shuking. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napariwara. Hindi kita patatawarin. Shuking, pasensya na. Alam kong. Huli na at kulang ang paghingi ko ng tawad. Hindi ito makakabawi sa hirap na dinanas mo sa loob ng 3 taon. Kahit isang maliit na bahagi lamang. Jianli, mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Pahinga muna, ito ang paborito mong mocha, bagong luto. Proyektong A. 2 buwan nang mas maaga kaysa inaasahan. Ang laki ng paghanga ng board sa interim report. Shuking. Lagi kang nagbibigay ng sorpresa. 1 beses. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lubos na tiwala at walang kondisyong suporta. At ang entablado na ito, kung saan ako'y malayang nakakagalaw. Dito ko lang naramdaman na tunay akong nabubuhay. Bawat hinga ng hangin. Bawat bagay na ginagawa. Punong-puno ng kahulugan at halaga. Binigyan ka ng pagkakataon, ngunit ang pag-agaw dito ng mas mahusay kaysa kanino man. Ay sa'yo lamang nagmula. Shuking. Naniniwala ako sa'yo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Kuya Muen, naalala mo pa ba noong gabing binigyan mo ako ng singsing na ito? Shuking. Nitong mga araw na ito, marami akong naisip. Kalilimutan ko ang nakaraan. At malinaw ko na nakikita ang hinaharap. Sa wakas, naintindihan ko na kung ano talaga ang gusto ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at tapang para magsimula ulit. At naintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat. At hindi na magiging ang buong kahulugan ng buhay ko. Kuya Muen, natanggap ko ang acceptance letter. Mula sa Parsons. Isang prestihiyosong unibersidad.
Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa New York. Kailangan ba talagang umalis? Wala na bang pag-asa sa ating dalawa? Kuya Muen, isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko, ngunit may mga landas na kailangan kong tahakin ng mag-isa. Ayokong mag-independent sa kahit sino. Kahit pa ito'y maganda at maliwanag. Gusto kong tuklasin ang mas malawak na mundo, maging tunay na malaya. At independenteng. Lin Shuking. CJ, lumipad ka, nandito lang ako, maghihintay sa'yo. Gaano man katagal, ang Lion Group ay laging may pwesto para sa'yo. Naniniwala ako na magiging mas mabuti at mas mabait kang Lin Shuking. Salamat, Kuya Muen. Pag-ibig. Hindi kailanman ang panghuling obra. Ang pangarap ang tunay na wakas. Ngayon, sa wakas ay natutunan ko na. Nahawakan ng mahigpit ang kinabukasan sa aking mga kamay. Hindi na ako hihinto para kaninuman, hindi na maliligaw para kaninuman. Ako si Ilgi, ako si Lin Shuking. Ang mundo ko ay nagsisimula pa lamang.